Nag-issue po ng kaunahon ng order ang Pre-Trial Chamber Number 1 dito sa kaso ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dito sa order neto, inutusan ng ating hukuman na ilabas ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya laban kay dating Presidente Duterte. Kasama sa mga ebidensyang ito ay unang-una, mga nakasulat na ebidensya, documentary. Pangalawa, yung mga tetestigong, mga ebidensya o testimonial evidence. Number 3, physical evidence, no? Kung ano man ang physical evidence na merong hawak ang prosecution, kasama na ang mga videos at mga tapes, no? Now, ang nakapagtataka, bakit inaresto muna ang dating Pangulong Duterte na hindi sinasabi kung ano yung ebidensya laban sa kanya? Bakit ngayong nakakulong siya, dito pa lang sasabihin ko anong ebidensya? Sanay tayo sa sistema sa Pilipinas na bago maisampa ang kaso sa korte, dadaan sa piskalya. At sa piskalya, nagsasampa ng complaint affidavit at nandun ang lahat ng ebidensya. Pagdating sa hukuman sa Pilipinas, ang laman ng file ng piskal ay yung mga ebidensya na nakalap sa piskalya. In fact, stricto na ngayon ang ating hukuman. Sang-ayon dun sa summary rules na inadapt ngayon ng Korte Suprema, pag hindi mo sinama sa piskalya at sa simula ng kaso ang ebidensya, hindi na po pwedeng maipasok. Pero ang pagkakaiba, bago makulong ang isang tao sa Pilipinas, dumaan na sa proseso ng preliminary investigation. Bakit may preliminary investigation? Para nga malaman kung merong ebidensya na merong krimen na nagawa at yung tao na nasasakdal ang posibleng gumawa ng krimen na yan. Dahil kung wala namang ebidensya laban sa taong yan, bakit mag-aaksaya ng panahon at ng resources ng gobyerno sa paglilitis? Pero dito sa ICC, kakaiba ang proseso. Huli ka muna, kulong ka muna, bago mo malalaman ang ebidensya laban sa iyo. Tama ba yun? Ang problema, meron bang kahit sinong tao na puti na galing sa developed world na nasasakdal sa ICC? Wala. Kinasuhan nga si Netanyahu, kinasuhan nga si Putin, pero mahuhuli ba nila? Imposible. Ang mahuhuli lang ng mga dayuhang karamihan na puti, at ito naman talagang ICC ay kagagawa ng mga Europeans, ay mga itim at mga kayumanggi. Para kapag ikaw ay itim at kayumanggi, huli ka muna, tsaka mo na malalaman ang ebidensya na sa tingin ko ay hindi patas. Dahil kahit saan tayo makarating sa daigdig neto, napaka-importante ng kalayaan bilang isang karapatang pantao. Hindi dapat yan napagkait sa ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nang hindi man lang yan nalalaman kung anong ebidensya laban sa kanya. Pero ganyan po talaga ang sistema. Ang sabi naman ni Presidente Duterte, nais muna niyang mamatay bago siya husgahan ng mga dayuhang mga mahistrado. At nakikita natin dito sa proceedings ng ICC, basta ikaw ay Pilipino or itim, kulong ka muna. Wala kaming pakialam, miski hindi mo pa alam at hindi mo pa nakikita ang ebidensya laban sa'yo.